Ben, at thank you po. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Amen. Despite po na maulan, pero sinikap pa rin natin na nandito tayo upang sa ganoon tayo po ay mapagpala sa ating aralin sa gabing ito. At alam ko po sa loob ng 2 buwan na nakaraan ay ating inaaral palagi kung papaano sa ating paksa ay nandito pa rin po tayo in the third week, believers with unfailing faith, na kung saan ang mga nauna sa atin ay sila ang ating modelo sa ating pananampalataya. At sino po nakakatanda ng ating aralin na nag-start tayo sa mga mananampalatayang ito? Una, si unfailing faith of Noah. Pagkatapos ang sumunod si Abraham. Tama po ba? At pagkatapos ni Abraham si Joseph. And after Joseph si Moses. Tama po ba? And after Moses si Joshua and Caleb. And then Gideon. Ayan. And then Gideon, and after Gideon, David. At pagkatapos po ni David, Nehemiah. And then, ang ating aralin ngayon ay the book of Esther, na kung saan the unfailing faith of Queen Esther. Amen. So, mahaba-haba po ito at lahat po na nagsalita ay sumusobra ng halos 20 minutes. Tayo po sa gabing ito. Handa po ba kayong mag-overtime tayo para magkaroon naman tayo ng i-break natin ng kanila? Amen. Handa sila. Salamat, Lord. At handang-handa po sila para ma-break ang mga nauna sa amin. Kasi ito pong book of Esther ay 10 chapters. At dito natin kukunin ang ating aral sa gabing ito sa pamamagitan ng istorya ni Queen Esther. Amen. So, atin na pong umpisayan upang sa ganoon tayo ay hindi sumobra ng hanggang 30 minutes. At dito po, ito pong aklat na ito ay isang pangyayari na nangyaring totoong naganap sa 30 taon bago bumalik si Nehemiah sa Jerusalem, yung 444 BC. Ibig sabihin, nauna pa ang aklat na ito sa book of Nehemiah. Ito ay nasa kalagitnaan ng Ezra. Subalit, kung titingnan nyo ang Bible, bakit ganoon ang pagkasipik? At basta't ang kwento pong ito ay ating aralin sa pamamagitan nga ni Queen Esther. At sa nangyaring ito, sapagkat ang mga Udyo nung kapanahon yon, sila'y inalipin ng Babylonia at sa giyera, sila ay nagkawatak-watak. Ibig sabihin, sila ay, yung iba ay maaaring nakauwi sa Jerusalem, yung iba, pero mayroong tumira sa Persia at doon sila naniran. Kung titingnan natin, andun na pala nung kapanahon yon si Queen Esther. Nung siya ay nagagsilbi si Nehemiah sa isang hari. Alam niyo naman po ang nangyari sa isang hari nung siya ay malungkot at pinagbigyan para maitayo ang pader ng Jerusalem. Amen. So dito, ito ay kwento pa rin na kung saan ito ay kapupulutan pa rin natin ng aral sa ating pananampalataya. Uumpisayan po natin siya sa Esther chapter 1 verse 19 pa lang upang sa ganoon ay magkaroon po tayo ng ideya. At dito, ikukwento ko muna na kung saan para mayroon kayong ano bang tawag kapon ni Pastor Manny? Trailer ba o spoiler? Ayan, spoiler. Parang parang sine, no? Yung para makuha natin ang kabuuan at ipapauna ko sa inyo ito. Si Aring Xerxes po ay isang hari na kung saan napakayaman na hari. At mayroon po siyang 127 na lungsod na kanyang sinasakupan, o kung iyan tulad natin sa Amerika, ito ay katulad sa Amerika na 50 states sa Amerika, pero siya 127. Isipin nyo, ganon kalawak ang kanyang
kaharian at ganyan ho siya kayaman. Dito, sabi nga at ating babasahin sa ganon, sa ganong parahan ay makita natin kung ano at paano na si Queen Esther ay nahiligtas niya ang mga Hudyo sa kamay ng mga taga-Persia, Medo-Persia. At alam po natin na ang mga Hudyo ay kakaiba sa kanila at hindi maka-Diyos ang Persia, pero ang mga Hudyo naman, sila ay mayroong Diyos na sinasamba, si Yahweh. So kung titingnan natin, magkaiba sila. No? At dito, makikita po natin kung papaano ang isang Hudyo ay naging reyna ng Persia. At ang pangalan niya ay si Esther. Una, ang pangalan niya sa mga Hudyo ay Adesa. Subalit, dahil nga siya nanirahan doon sa Persia, maaaring mayroon silang kaalaman kung papaano ang sinusundan ng Persia, kaya ang pinapangalan sa kanila ay Esther. At itong si Esther, bata pa yan ay, kung sasabihin natin na malihit pa lang siya, namatay ng kanyang tatay at nanay, yung kanyang ama at ina. At ngayon, si Mordecai naman, siya ang kanyang pinsan. Pinsan niya ho. At dahil sa agwat ng kanilang edad, si Mordecai, inalagaan niya ngayon si Esther, na kung saan hanggang sa nagdalaga at tinuring niya itong anak. Kasi sa edad nila, parang ang nangyari dito, parang tatay ni Esther si Mordecai. Ayan. So, uumpisaan na po natin. At dito sa Esther 1, chapter verse 1 to 9, sabi nga, noong panahon ni Aring Xerxes ng Persia, ang sakop niya mula sa India hangganan ng Ethiopia, Ethiopia, na binubuho ng 127 na lalawigan, ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa, na siyang kapitolyo ng Persia. Nang 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay nakanda ng isang piging para sa kanyang pinuno na mga katulong sa palasyo ng mga kawal ng Persia at Media. Pati ang mga maharlika ng gobernador at lalawigan ay ipinaranglan siya dito ng kanyang kayamanan. Ito ho ay, ang gagawin niya dito ay yung ipakita niya ang kanyang pwersa, kapangyarihan, kayamanan. So ibig sabihin, ipagyabang niya. Pinatawag niya ang lahat ng buong lungsod at ito ho ay kanyang ipapakita kung gaano na siya kayaman. Kung kayamanan ho ang ating titingnan dito, napakayaman. Dito sa verse 5, talon ho tayo sa verse 3 pa lang. Sa 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay naganda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno na mga katulong sa palasyo. Mga punong kawal ng Persia at Media, pati ang maarlika ng gobernador, mga kalalawigan, at pinarangalan niya ang mga ito ng kanyang kayamanan, kanyang kaharian, at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay, at ang piging ay tumagal ng 180 days. Imagine, yung piging ho, 180 days, ibig sabihin, 6 months silang kumakain, umiinom. Ganun siya kayaman. At sa kanilang sa kanilang pagsalo sa piging, ang ginagamit nila ay ang upuan ay yari sa mga pilak at ang kanilang inaapakan ay mga marmol, mosaic, at ang kanilang kupito na ginagamit sa pag-inom ay pawang mga ginto. Isipin niyo sa panahon natin ito, siguro kung ako ay nandun sa panahon yun, kunwari ako ay iinom ng wine at pagkatapos ay palalabas ako sa palasyo, inom ng gano'n. Patapos itatago ko yung ginto. Laki eh. Ibig sabihin, ganyan kayaman. Ibig sabihin, hindi man mapasin gagawin yan. Pero dito ho, makikita natin sa ating binabasa at pinapakita ng haring ito kung gaano siya kayaman. Mayaman na mayaman at makapangyarihan. 127 na lungsod na kanyang sakop, gobernador, at maging ang mga mataas na katungkulang maharlika ay kanyang inanyayan. At bilin pa niya sa kanyang mga tauhan at maging sa kanyang mga umaalalay. Halimbawa, kung siya ay mayroong maid, sabi niya, bigyan niyo ang lahat ng bisita ayon sa kanilang gusto. Sky's the limit. Ganito po ang nangyari. So dito, umpisaan na po natin ang Esther verse 1:10 to 12.
dito na tayo, mayroon na kayong background. At nangyari nung una na pagkatapos ng piging, of course, siya ho ay isang hari na tatawag ng kasayaan pagkatapos ipakikilala ng kanyang asawa, subalit siya ay napahiya. Pinaiya niya ang pangalan ng kanyang reyna ay si Vashti. Basahin po natin. Sa Esther 1:10-12. On the seventh day when King Xerxes was in a high spirit from the wine, he commanded the seventh eunuch who served him, Mehuman, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Setar, and Carcas, to bring before him in Queen Vashti, wearing a royal crown in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look, but, ito po, but dito na nagumpisa, but when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come, then the king became furious and burned without anger. Sabi po, with anger. Burn with anger. Galit, umapoy, uminit. At pagkatapos sa init, sa galit ay, ibig sabihin siya ay nagalit. So, sa nangyaring ito, after na ho na napahiya siya ho ay umingi ng payo sa kanyang mga tagapayo. Pagkaraan nito. Sabi nga, the pivotal event in Esther's life began to Queen Vashti refused the king's invitation. Esther's story of how she was made queen to replace Vashti was truly amazing. And then, God prepared Adasa or Esther to the queen of Persia for such time as this in chapter 4 verse 14. Kasi nga, kailangan lulundag tayo dahil 10th chapter ito. To save the Jews from the genocide to the flood of Aman killing at the Jews because of Mordecai. Now, we could learn a lot from Esther's life and even the Mordecai, but we'll only focus on 3 points about Esther's faith in God. Dito lang sa 3 punto lang ho tayo magpo-focus sa gabing ito sa ating aralin. Hindi natin pwedeng ubusin ang 10 chapter. So, baka hindi na tayo matapos at gutumin kayo. Amen po ba? So, ngayon, umpisa ho tayo sa first point. At bago ang lahat, manalangin muna tayo. Ingi tayo ng gabay sa Panginoon upang hindi tayo mahinip. Panginoong Yesus, nagpapasalamat po kami sa gabing ito. Ayahan mo sa aming kalagitnaan, Panginoon, amin pong pagbulay-bulayan ng iyong salita. Isang kwento na titimo sa aming mga puso. Isang kwento na magdadala na matatag na pananampalataya. Higit sa lahat, O Diyos, Ikaw ang pumagitna sa aming isip at puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Ayahan mo po na magdala ka, Panginoon, ng kaliwanagan, unawa, upang matunghayan, Panginoon, ang isang pananampalataya na matibay at Ikaw pa rin ang may akda at may takda. Naniniwala po kami sa aming kalagitnaan, Panginoon, Ikaw ang maghayos at magbigay, Panginoon, ng tamang pananaw sa aming mga buhay, sa aming kalagitnaan. Ayahan mo po, O Diyos, kung meron man sa oras na ito, habang siya'y nakikinig, Panginoon, magkakaroon po siya ng kapayapaan, kapanatagan sa buhay. Higit sa lahat, O Diyos, hindi lamang po, Panginoon, ang pag-ibig mong dadaloy sa bawat isa at magdadala ito ng kagalingan sa mang uri ng karamdaman. Salamat po, O Diyos. Patuloy ka naming pupuriin, sasambahin sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Sige, palakpakan ho muna ng ating Panginoon. At dito po, Esther had an unfailing faith in God because Queen Esther submit herself to godly person. So dito makikita natin, itong si Esther, pinalaki siya ni Mordecai, at si Mordecai po, siya ay, para alam ninyo, si Mordecai po, siya ay nanggaling sa lahi ni Saul. At si Aman na kanyang kaaway ay nanggaling naman kay Aring Agag. Kung natatandaan ninyo ang istorya at kwento, nung si Samuel, siya ay nagalit kay Aring Saul na hindi niya pinatay ang mga matatabang guya
ay matatabang tupa na naririnig niya na dala-dala ni Saul nung inutusan siya ng Diyos na ubusin ang mga Amalekites na walang ititira ni isa, pero hindi sumunod si Saul. Kaya nagalit ang Diyos. Pero dala-dala pa rin niya si Aring Agag. At si Aring Agag ay kalahio ni Haman. Kaya makikita natin sa kwento, ang dalawang ito ay magkakilala. Ibig sabihin, Udyo at saka isang Amalekites ang isa. Ibig sabihin, kaaway niya. Maaaring sa kanilang isipan, maaalala nitong si Mordecai na kung saan siya ay dapat pagkatapos ng pagkahari ni Saul, siya ang susunod na hari. Pero hindi nangyari. Or, it's either si Haring Agag naman, kung hindi siya pinatay o hindi siya sinakop ng mga Udyo, sana ang magiging hari naman dito si Aman. So, makikita natin sa kwento, meron hong dalawang rason. Ibig sabihin, ito ay dala-dala nila sa kanilang mga buhay sapagkat ang lahi nila, alam nila kung saan sila nanggaling. Amen? So, napakagandang kwento. Kaya nga, dito sa ating aralin, sabi nga, dito po sa ating sa unang punto, Esther had an unfailing faith in God because Queen Esther submit herself to a godly person. Sino ang godly person dito? Si Mordecai, na kung saan siya ay Udyo at naniniwala sa Diyos. So, nakita po natin sa Esther chapter 2. Talon na tayo sa chapter 2. Kasi nga, kailangan na maubos natin ito. Sa chapter 2, verse 5 and 7. Now there was in citadel of Susa a Jew of the tribe Benjamin named Mordecai, son of Jair, the son of Semi, and the son of Kis. Hindi huwa. Si Kis ang ama ni Saul. So, siya ay talagang Udyo, who had been carried in exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon, among those taken captive with Jehoiakim, king of Judah. Mordecai had a cousin named Adasa, whom he had brought up because he had neither father nor mother. Wala na siyang ama at ina, at si Adasa na pinangalanang Esther. Ito ho. Who was also known, Esther had a lovely figure and was beautiful. So, Mordecai had taken her as in own daughter when her father and mother died. So, nakuha na natin. At least, nakasubaybay ho kayo. So, dito, ang nangyari ho dito, na ang buong buhay ni Esther, siyempre, tuturuan ni Mordecai kung papaano mula kay Abraham hanggang sa kanyang naaalala, gano'n ang turo niya at pagpapalaki kay Esther. So, siya ay nagpasubmit. Ibig sabihin, kaya tayo napaka-importante na turuan natin ang ating mga anak at ating mga kapatid o ang ating mga kasalukuyang hawak bilang isang nangunguna sa kanila sa pamamagitan ng isang matibay na pananampalataya at ikwento natin kung gaano kabuti ang Diyos. Amen. Dito, kinwento na ni Mordecai kay Esther. Kaya anong ginawa ni Esther? Alam ni Esther na siya ay hindi mapapahamak. Anong sabi ng James? Sa kasalukuyan natin, sabi nga ng James, tayo'y magpasakop sa Diyos, sabi nga. At labanan natin ng Diablo at tayo'y lalayuan ng Diablo kapag tayo nagpasakop sa Diyos. So, tayo'y magpasakop sa mga makadiyos. Sino ba ang makadiyos na nangungunang yan? Mga leader natin sa CU, mga pastors, mga leader natin sa intercessor. Makadiyos yan. Ibig sabihin, kung kukuha kayo ng isang payo o bagay na kung saan, huwag ko kayong kukuha sa mga hindi nakakaalam at walang takot sa Diyos. Iba ang ituturo sa inyo. So dito makita natin kung paano si Esther, lahat ng ang tinuro ni Mordecai ay nasa ulo niya at lahat ay mayroong kakibat na takot sa Diyos na alam niya hindi siya mapapahamak at kilala niya ang kanyang buhay na Diyos. Amen. Kilala po natin ba ang ating buhay na Diyos? Amen. So ngayon, para tayong nanonood ng Netflix at susubaybayan natin ito. Amen. Sino ang nanonood ng Netflix na kagaya ko? Ako lang? Huwag kayong mahiya. Hindi naman tayo pagagalitan ni Pastor Manny pag hindi sobra.
Wag na kayong manonood ng Netflix. Magagalit nga siya. Manood tayo sa mga istorya ng Biblia. Amen? Amen po ba? Oo, lahat pala tayo nanonood ng Netflix eh. O kaya nga, dito makikita ho natin ngayon. So, Esther 2:20. Dito tayo. But Esther had kept secret the family background and nationality just as Mordecai and had told her to do, for she continued to follow Mordecai's instruction as she had done when he was bringing her up. So sabi niya, Adasa, huwag mong ipagsabi na ikaw ay Udyo. Ganon lang sinabi ni Mordecai. Ibig sabihin, hindi na, huwag mong ipagsabi, sabi niya. Kasi nga, bakit niya? Tinuturuan niya. At dahil nakapagpasakop naman itong si Adasa, si Esther, siya ay sumusunod kay Mordecai. Amen. So, dito, bibigyan ho natin ng, in Esther 2:17, now the king was attracted. So, bigla na tayong lumundag dito. Kasi nga, ibabalik ko ngayon ng kwento. At doon sa pagkagalit niya sa piging na nangyari ni Xerxes, ang ginawa ho niya, umingi siya ng payo sa kanyang mga tagapayo. Ano bang gagawin natin? Si Basti, hindi niya ako sinipot, pinaiya niya ako. Mahal na rin, ganitong gawin natin. Babasahin niyo pag-uwi niyo ang kwento para makita niyo. Ganito pong gawin natin. Kasi, kung si Basti, pinaiya ka at pagkatapos ay siya pa rin ang reyna, ibig sabihin, lahat ng mga babae wala nang galang sa mga lalaki. At hindi sila natatakot. Ang gawin po natin, mas mainam, tatawag po tayo ng beauty pageant. Ayan. So, isusumon po natin ang 127 mong lungsod na sakop at sabihin natin kung sino ang mayroong kakayaan na napakagandang babaeng sumali bilang magiging reyna ni Aring Xerxes. Pagkakataon nito, di ba? So, kung sa atin siguro, lahat ng mga anak mong babae, palalabasin mo, pasali kayo. Ito ng pagkakataon para mahango tayo at para tayo magmana sa palasyo. Halos lahat, napakayaman niya eh. Siyempre, kahit na medium niya mo yung lago mo, makyabe na ka. Amen? Medium ne? Parang ano yan, parang ibig sabihin, sisikapin mo na sumama. Amen? Lalakasan mo na. Kasi, di ba sa piging niya, sabi niya, walang mayaman, walang mahirap, kung anong gusto nila, ibibigay niya. Ibig sabihin, walang tinitingnan ng hari sa gusto niyang mangyari. Kahit na mayaman yan o mahirap, ibigay niyo ang gusto nila. Kanya. So, napakaganda nga ng kwento. Dito, nangyari nga, nung sila ho ay patawag ng hari, mayroon pong patakaran. Ang patakaran dito ay ganito. 6 na buwan na ikondisyon muna ang katawan ng babae. Ayan. Sino nagpapa-ispa dito, nakagaya ko? Parang ayaw nyo pang umamin, no? Mayroong nagpapa-ispa dyan. Ilang beses kayo nagpapa-ispa sa isang buwan? 4 po, pastor. Kada linggo lang. O sige, ay, hindi kayo uubra dito. Bakit? Dito sa pageant na to, 6 na buwan na iispa ang babae, mamasaiin, pagkatapos papairan ng mira, papairan ng langis na nakakaganda ng katawan, lahat ng nakakaganda sa babae ay ipapahid at mamasaiin. Minamasai yan. At binigyan pa ng isang tiraan at pagkatapos ay mayroong mga katulong. Ibig sabihin, hindi pa man reyna yan, ganun ang ginagawa. At pagkatapos ng 6 na buwan, sila naman ay lalagyan ng pabango. Maaring iba, binababad ng pabango yan, o kaya yung kahit anong singit ng babae, kung tinitingnan. No? Alam nyo ho, sa Middle East, napaka-importante na ang babae ay kada linggo pumupunta siya sa beauty, sa beauty salon. Ganon ng mga babae. At makita mo dito, kung papaano ang mga babaeng ito ay halaga sapagkat nagbigay sila ng 1 taon na pagkakataon upang iharap sa hari. So, 6:57 na, makabilis na yung oras. So, dito po, nung makita, lundag na tayo kay Esther, baka maubusan ako ng oras.
Now, sabi nga, okay, lahat ng babae ay dinadala sa hari sa loob ng magdamag kasama ang hari. Kinikilatis ang magiging reyna niya. Pero kapag hindi na gusto ng hari, hindi ka na pwedeng pumasok sa palasyo. Ibig sabihin, reject ka na. Kahit anong gawin, wala nang appeal. Mag-a-appeal pa ako, baka kaganda pa ako pagkatapos ng 1 year. Hindi na pwede. Pero itong si Esther, yan, papasok pa lang sa kwarto. Papasok pa lang sa kwarto si Esther, basahin na natin. Now the king was attracted to Esther more than to any of other woman, and she won his favor and approval more than any of other virgins. So he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. Nagkaroon ng pagkakataon na siya ay nanalo. Ibig sabihin, walang kumontra sa mga babae na napakaganda ni Esther at siya ang gusto ng hari na nabighali siya. Ang buong pagkatao ng hari ay nabighali kay Esther. At maging ang mga kasamang contestant, walang umangal. Kasi nga, talagang napakaganda ni Esther. Ngayon, siya ngayon ang kinoronoan at kinuha ang korona kay Vashti. Siya na ngayon ang reyna ng Persia. Amen! So, makita na ho natin ang buhay ni Esther dito. Siya na ang reyna. Esther, sabi nga, was highly favored as a result of her constant listening to the adopted father. Kaya nga, si Esther ho ay nakaganansya o siya ho ay na-bless dahil sinusunod niya ang lahat ng nais ng kanyang pinsan na si Mordecai. Kaya kayong mga youth, gusto ninyong maging prinsesa, sundin ninyo ang inyong papa at ang inyong mama upang kayo'y maging prinsesa. Amen! Ayaw nilang maging prinsesa. Sige, yung mga lalaki na lang magiging prinsipe kung ayaw nyo maging prinsesa. At basta ang pagsunod sa mga magulang, ang pagsunod sa mga nakakataas na alam naman ninyo na ito ay may banal na takot sa Diyos, kayo ho ay pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Proverbs 23:22, anong sabi? Listen to your father, who gave you life, and do not despise your mother when she is old. Sabi nga. So dito, kinakailangan na tayo makinig sa ating ama't ina. Hindi yung kung kailan na pawala ng tatay at nanay mo ay hindi ka magpapasubmit. Kailangan magpasubmit ka sa kanya kung ano ang ninanais nila sa inyo. Ephesians 6 or Proverbs 20, Ephesians 6:1-3. Children, obey your parents in the Lord, for is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that you may go well with you and you may enjoy long life on the earth. Ano ang sinasabi ng Ephesians? Yung so that may go well. O dito, si Esther, tingnan mo si Esther. Go well, sabi nga. At you, with you and all that you may enjoy long life on the earth. Kung gusto mong umaba ang iyong buhay, kung gusto mong guminhawa, kung gusto mong yumaman, you honor your father and mother. Amen. Aba, yung mga youth ngayon na, alika nga, ugas ka ng pinggan. Wait lang ma, may ginagawa ko. Yung wait lang, sasabihin nila. Wag na wag kayong ganyan. Ibig sabihin, honor your mother and father. Amen. Maliwanag po ba? So anong ginawa ni Queen Esther? Siya ay inonor niya si Mordecai at siya ay sumunod. Anuman ang sinasabi ng kanyang pinsan na naging tatay-tatayan, siya ay sumunod sa kanya. Amen. So, tuloy pa ba natin? Amen. Tuloy pa. Sige, tuloy pa natin. And Esther had unfailing faith in God because Queen Esther empowered herself through fasting. Dito, si Queen Esther, siya ay in-empowered ng Panginoon sa pamamagitan ng fasting. So, bakit kailangan na magkaroon ng lakas ng loob itong si Queen Esther? Bakit kailangan pa niya na ma-empowered? Kasi nung kapanahon ng iyon, kapag nakaupo sa kanyang upuan o sa kanyang trono ang hari,
mayroon siyang scepter na awak, yung parang tungkod na golden. Kapag yan ay itinaas niya at tinuro ka, kailangan lumapit ka at pagbibigyan ka kung ano ang iyong sasabihin. Pero, kapag siya'y nakaupo at dumaan ka sa kanyang harap na hindi ka pinatawag, abay, alam mo nang mangyayari. Putol ang leheg mo, patay ka. Sapagkat hindi ka pinatawag at nag-show up ka sa harapan ng hari. Kaya ang sabi dito sa ating binabasa, sabi niya, Queen Esther empowered herself through fasting. Amen. So, kasi bakit nga kailangan niyang empowered ang kanyang sarili? Kasi sa loob ng 3 buwan, hindi pa pinatatawag ng hari si Esther. Ibig sabihin, reyna na siya, pero wala pa siyang, ibig sabihin na doon lang sa palasyo, pagkatapos andun din ang hari, at itong kanyang kanang kamay naman na si Aman, yan, si Aman, yung Gaaman, sabi ko nga, ginawa kong Gahaman, dinagdagan kong Ga, kasi Aman, kasi napaka ng taong ito, si Aman, na mayaman din si Haman. At kasi nga, siya ang kanang kamay nitong hari. Kaya ang nangyari, hindi pa natatawag naman ng hari si Esther sa loob ng 3 buwan. Ibig sabihin, kung gaano man ito kaganda at parang sabi nga na kagabi ni Pastor Manny, iba ito napakaganda niya, pero yung iba pa nga, 2 araw pa lang, hindi lang, siguro patawag na kagad eh. Pero ito 3 buwan, hindi pa pinatawag. Kaya ang sabi ni Esther, Queen Esther empowered herself through fasting. Prayer is always a part of fasting. If you don't pray during your fast, it is just another diet. Ito lang, kapag tayo po ay nagpa-fasting, kapag walang kakibat na prayer, hindi po tayo nagpa-fasting, kundi nagda-diet lamang. Amen. At bakit po nabanggit ko sa inyo? Kahit hindi nabanggit ang pangalan ng Diyos, kung babasahin nyo yung Esther, hanggang chapter 10, hindi mababanggit ni isang word na God. Wala. Pero, itong karakter na nandito, si Mordecai, ay makadiyos. Maaaring ang nagsulat ay wala siyang nilagay na God. Pero, dito naniniwala tayo na ang panalangin ni Esther sapagkat siya makadiyos at siya ay alam niya yung fasting ng mga nauna sa kanya, kaya niya ito ginagawa, ito ay nagbibigay ng kalakasan at kapangyarihan sa kanyang spiritual na buhay. Amen. Kaya gusto niyo po bang kayo ay magkaroon ng kalakasan at magkaroon kayo ng tapang, hindi lamang yon yung daman ninyo na ang Diyos ay katabing-katabi nyo? Fasting and prayer. Sino ho ang fasting and prayer dito? Taas ang kamay. 1, 2, 3. Salamat sa Diyos at mayroong 15 dito, yung iba gusto pang kain ng kain. At alam nyo ho, ito ay isang bagay na dapat nating isaulo lagi bilang isang Kristiyano. Sapagkat ang panalangin ay palaging bahagi ng pag-aayuno. Kung hindi ka nagdarasal sa panahon ng inyong pag-aayuno, ito ay isang diet lamang. Kaya gusto nyo, diet lang siguro, yung wala ka lang ng taba ng katawan. Dito po makikita natin ngayon. And Haman, hatred of Mordecai led in to plan to annihilate all the Jews. And he been persuaded to the king to issue edict at all provinces of Persia and requiring them to kill all the Jews one day. Bakit ko nabanggit ito? Itong si Aman, dahil nga kanina nabanggit ko sa inyo, kakilala niya itong si Mordecai, alam niya ang dugo na Udyo. At itong si Aman na hindi naman siya, Amalekite siya, dahil nakaposisyon sa tabi ni Aring Xerxes, kapag siya ay lumalakad, lahat ng tao yumuyukod. Ibig sabihin, sinasamba siya. Yumuyukod sapagkat si Aman ay napakayaman at mayroon siyang 10 anak na lalaki. Ibig sabihin, sa panahong yun, mayaman si Aman, makapangyarihan siya, kaya siya ay siya ang naunang kanang kamay ni Aring Xerxes. Alam naman natin kapag ikaw ay kanang kamay ng hari, kagaya ni Joseph, ni Pharaoh, anong ginawa ni Pharaoh nung kapanahunan ni Joseph? Ang ginawa niya, sige, pamahalahan mo ang buong Egypto at ito ang aking singsing. Ang ibig sabihin, kapag binigay niya ang singsing ng hari,
Ano mang gawin niyang letter, kasi nung sa Old Testament po, yung sulat, kapag ito yan nakatupi, mayroon silang iluluto na selyo, yung parang kandila yon eh. Lulutuin nilang gano'n, patapos ibubuhos nila sa gilid ng sulat, na kung saan. Pagkatapos yon, didikit yon. At pagkatapos yung ring ng hari, siya yung ilalagay doon na may bakas ng singsing ng hari na selyado, walang makapagbubukas noon, kahit isa, sapagkat kung hindi sa iyo ang sulat, hindi mo pwedeng buksan. Di ba nangyayari ito sa Korea nung una, hindi mo pwedeng buksan ng, kaya lang yung iba, gilitan din makanyang gilit, pakasamas ng dembusti, po na kayo balik de. Pero dito ho, hindi. Ganon ang nangyari. Ibig sabihin, kung papaano si Joseph the Dreamer at that time, na second command, gayon din si Aman. So, ngayon dito si Aman, labas-masok yan sa palasyo. At etong si Mordecai naman, siya ay laging nananatili sa labas ng bulwagan ng palasyo. Minsan, siya ay lalakad at papasok ng palasyo, nakita niya si Aman na si Mordecai hindi yumukod. Kaya nagigit-git ng galit itong si Haman. Ang sabi niya sa kanyang sarili, itong udyong ito, talagang kumukulo ang dugo niya. Kung babasahin mo yung yung napakayaman niya at napakaraming binibigay na pabor sa kanya, pero hanggat hindi niya nakikitang mamatay si Mordecai, hindi mawawala ang galit. Ganun siya. Ibig sabihin, hindi niya na-appreciate kung ano meron siya. Basta't ang gusto niya, mamatay itong si Mordecai. Hindi lang ho yun. Dinamay niya ang buong Hudyo sa buong kapuluhan o buong kaharian ng Persia hanggang sa 127 na lungsod na sakop ng Persia. Ang sabi nga niya, kailangan mamatay ang lahat ng mga Hudyo, ni isa, babae, lalaki, ubusin silang lahat. Ito ang kanyang nakadikit siya sa hari. Kaya minsan, ang ginawa niya, nagdala ng kayamanan ng 150,000 na kilong silver sa hari. Pinuntahan niya si Haring Xerxes, sabi niya, mahal na hari, may dala po akong kayamanan. At ang kayamanan ito, alam niyo po ba na mayroong isang grupo sa kabuuan ng Persia at hindi po sila sumusunod sa alituntunin na pinagagawa natin. Aba, hindi po maganda ito at ito ay umpisa ng kaguluhan o sila ay threat sa atin. At ang sabi ng hari, anong gusto mong mangyari? Silang lahat to ay pagpapatayin natin. At ito, ang kayamanan ito, ibibigay ko sa general funds ng palasyo. Ibig sabihin, ang perang ito ibibigay ko sa yaman ng palasyo na kung saan at gagawa ako ng sulat. Sige, sabi ng hari, gawin mo ang gusto mo. Isulat mo. Sinulat niya, ang ginawa niya, dahil 127 ang lugar na to, iba-ibang wika, pinatawag niya ang gobernador at nagpagawa siya ng sulat. Pagkatapos niyang nagpagawa ng sulat ayon sa kanilang wika, sinelyuan at tinatakan ng singsing na ang nakalagay doon, ito ang utos ng hari. Utos ng hari, hindi mababali. So, ibig sabihin nun, sila ay nagpalabunutan at mayroong isang takda na araw na sila ay lahat ay papatayin. So, ito ay kung sa kalendaryo natin, nataon sila sa December, na kung sabihin natin December sa ika-12 ng buwan, o limbawa, December 10, di ko lang masyadong matandaan. Pero December, pero nasa ika-2 linggo ng December, na ang lahat ng mga Hudyo ay papatayin. Aba, nung mabalitaan nito ni Mordecai. Dahil si Mordecai nga ay isang Hudyo, winarak niya ang kanyang damit at siya ho ay nag-ayuno. Nag-ayuno itong si Mordecai. Ibig sabihin, sa kanyang pag-aayuno, bawal ang mag-ayuno sa loob ng palasyo, kaya ang ginawa niya sa labas ng palasyo. Nabalitaan ngayon ni Esther. Siyempre, tatay niya reyna si Esther. Anong nangyari sa tatay kong si Mordecai? Pinapunta niya yung kanyang mga mayordama doon at pagkatapos pinadalan ng damit at ayaw niyang isuot. Ang sabi niya, hindi ko isusuot to. Sabihin niyo kay Esther, mamagitan siya sa problemang ito sapagkat lahat ng Hudyo ay papatayin sa ganitong panahon at walang ititira, babae man o lalaki. At
Kaya ang nangyari, nung mabasa ni Esther ang sulat sa kanyang pagbabalik doon sa kanyang inutusan, ang sabi niya, o sige, sabi niya, ipag-ayuno niyo ako. Kaya lahat ng mga Udyo ay nag-ayuno. Nag-ayuno silang lahat. Ang pag-aayuno noon ay naglalagay po sila ng abo sa ulo. Ako, sabi ko, bakit ang pag-aayuno noon ay naglalagay ng abo sa ulo? Alam niyo po, sa Old Testament kasi, kung babasain natin ng Genesis, tayo nagmula sa alabok. Abo. Pagkatapos, kaya nilalagay sa ulo yon, ibig sabihin, at tanda ng pagpapakumbaba sa Diyos. Kasi, sa ulo nila nilalagay, yun ay, ibig sabihin, tinatanggap nila na sila ay nagmula sa alabok at tinatanggap nila, naniniwala sila na ang Diyos ang lumikha sa tao. Kaya ito ay tanda ng pagpapakumbaba. Nagpapakumbaba ang tao noon at nagsasaklot ng sako. Kasi kaya abo ang nilalagay nila. Pero sa atin, sa panahon ito, pwede tayong mag-ayuno. Anong ayuno ang kailangan natin? Kailangan i-isolate lang natin ang ating sarili sa mundo. Ibig sabihin, paano mo i-isolate ang sarili mo sa mundo? E di huwag ka munang manood ng Netflix. Magbasa ka muna ng mga kwento ng Biblia. Huwag ka munang makipagchismisan. At habang ikaw ay hindi kumakain ng 3 araw, kung gusto mong umiinom ng tubig, o kung hindi mo kaya yung 3 araw, 1 araw, kung gusto mo umiinom ng tubig, nasa iyon. Pero ang kailangan mong ituon doon sa iyong pagpapasting ay yaong ang Diyos lamang ang kausap mo at wala kang kausap na iba. Amen! Tiyak i-empower kayo ng banal na Espiritu. Kasi sinabi na ng ating Panginoong Yesus, maging siya ay nagpasting. Sige po, tingnan ho natin dito kung papaano ang kanilang mga ginawa. So, balik pa rin ho tayo dito sa Esther chapter 4, verse 12 to 17. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer, "Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent in this time, deliverance for the Jew will arise from another place, but you and your father family will perish. And who knows but that you have to come to your royal position for such a time as this." Sabi nga. So, then Esther sent a reply to Mordecai, "Go gather together to all the Jews who are in Susa, and fast me. Do not eat or drink in 3 days, night or day. And my attendants will pass as you to do. When this is done, I will go to taking, even though it is against the law. And if I perish, I perish." Ito ang sinabi ni Esther. For Mordecai went away and carried out to the Esther instruction. Bakit nasabi ni Mordecai sa kanya na, sabi niya, malay mo, for such as time as this, mayroong gustong ipagawa sa iyo ang Diyos. O kapatid, kung ano ang kayong kalalagayan ngayon, mayroong ipagawa sa iyo ang Diyos, malay mo. Sa sitwasyon mo, mayroong kang problema. Sa sitwasyon mong yan, mayroong kang gustong iwasan. Huwag kang umiwas sapagkat anuman ang kalalagayan mo, mayroong gustong ipagawa ang Diyos sa iyo. Amen. Kaya nga, sabi nga, for such time niya, for such a time as this, sabi ni Mordecai sa kanya, akala mo ba maliligtas ka? Baka kaya ka nandyan, ginawa kang royal, may pinagagawa ang Diyos sa iyo, ang sabi ni Mordecai sa kanya. At pagkatapos, ano ang nangyari? Umalis siya. When this ay done, sabi, sige, sabi niya, go gather together. Sige, mag-aayuno tayo. At nag-ayuno nga silang lahat, pati ang mga Hudyo. So dito, kaya sila nag-ayuno, upang sa ganoon, anuman ang sinulat nitong si Aman, ito ay magkaroon po ng resulta ang kanilang pag-aayuno na sila ay hindi matuluyang mamatay lahat. Kasi ang sabi niya, huwag mong isipin na ikaw ay royal blood, nandiyan ka. Pati ikaw, pag nalaman na lang ikaw ay Hudyo, papapatayin ka rin na. Kasi babae o lalaki, uubusin nila. Kasi nga, nakapaglabas na sila ng sulat. Nakapaglabas din sila ng decree. Iyan ay nasa mga lalawigan na at awak na ng mga lalawigan. Ibig sabihin, ang lahat ng lalawigan, minamanmanan na nila ngayon ang mga Hudyo.
aba, sa ganitong panahon, tatabasan natin ng leheg ang lahat ng mga Hudyo. Iniintay na lang nila. Kaya, dito si Mordecai, samantalang siya ho ay nag-alala at sila ngayon ay nag-ayuno. Kaya, ang sabi ko sa 2 Chronicles 20 verse 3, kung papaano at gaano kakapangyarihan ang pag-aayuno mula sa ating mga binaybay na aralin nung sa ating mga believers, unfailing faith. Dito sa Chronicles 20 verse 3, King Jehoshaphat proclaimed a fast in Judah to seek the guidance from the Lord. Di ba nag-fasting nag-fasting ko si Jehoshaphat? Pagkatapos, anong nangyari? Aba, nag-praise and worship lang sila, nagpatayan ng kalaban. At dito sa Ezra declared a fast with the people to humble themselves before God and seek protection for their journey. Maging si Ezra, nag-fasting din sila. At sila ay inangalayan ng Panginoon at iningatan. At sila ay pinanagumpay ng Diyos. And Nehemiah, gayon din si Nehemiah. Anong ginawa ni Nehemiah? Nehemiah fasted to seek guidance, wisdom, and favor from the Lord. So nakikita ho natin, mayroon hong dalang empowered o kapangyarihan ang pag-aayuno. Amen. Kaya ito ay tinuturo sa atin ngayon siguro na tayo ay mag-umpisa ng nag-ayuno. Ako dati, ang lakas kong kumain ng kanin, kaya ganito ako kalaki. Ibig sabihin, starting 1 week, hindi na ako masyadong kumakain ng kanin. Ibig sabihin, umpisahan ko. Hindi pag-ayuno, pero ginjeta ko nga sarili. And then, pag nag-ayuno ako isang araw, yun ay nagbabasa lang ng Bible. Nung mapag-aralan namin ho ang mga ito ng mga staff, nakapag-umpisa ako ng 1 linggo. Bakit? Kasi nga, ito ay nakakagaan pala sa katawan. Amen! At mararamdaman mo kung ano ang gusto ng Panginoon sa iyong sarili. May sinasabi ang banal na Espiritu sa iyong espiritu. Amen! Subukan niyo po. At itong sinasabi kong ito, mararamdaman ninyo sa inyong sarili kapag kayo ay nag-ayuno. Kahit 1 araw lang. Kasi kung one skip a meal lang, hindi ho yun. Dieta lang yun. Kailangan talaga huwag kang kumain sa buong araw. Yun pwedeng matawag na ayuno. Pero mas maganda 3 araw. Sa ganoon ay matulad tayo dito. Amen. So, dito makita ho natin kung papaano naging ang ating Panginoong Yesus. Basahin ho natin. Ang ating Panginoong Yesus nung siya nagkatawang tao, Jesus fasted 40 days and 40 nights to prepare Himself to His mission and ministry. At maging sa Book of Acts, sorry ho, nakalundag ako. The disciples fasted to seek guidance from the Lord to their mission and ministry. Alam niyo ang si Paul at saka si Barnabas, bago sila nag-ministry, nag-fasting sila nung sila ay mag-iwalay. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpa-fasting, mayroong pagagawa ang Diyos at mayroong resulta ito sa bawat Kristiyano. Amen. Subukan lang po natin. Para sa ganun, pag nasubukan ninyo at makita niyo, kung uumpisa ay parang nanginginig ang laman mo iyan ay kagagawan ng demonyo. Kung hindi mo kaya ang hindi uminom, di ingin mo sa Panginoon kahit iinom ka lang ng 1 basong tubig. Okay pa rin yon. Fasting pa rin yon. Amen. Matuto tayong mag-fasting. Ako po ay nag-encourage sa bawat isa sa atin, mag-fasting tayo at may gagawin ng Diyos sa mga pamilya ng taga-Calvary. Amen. May gagawin. Kasi nga kapag ikaw ay nag-fasting, iba ang gagawin ng Diyos. Pangungunaan tayo. Kaya dito makita natin, maging ang ating Panginoong Yesus, 40 days and 40 nights to prepare Himself to His mission and ministry. At nung tuksuin ang ating Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao, sabi nga ng demonyo, di ba anak ka ng Diyos? Etong batong ito gawin mong tinapay, gutom ka na, 40 days ka nang hindi kumakain. Alam niyo po ba na kung gagawin niyang tinapay ang bato ng Panginoon, kaya niya. Mayroon siyang kapangyarihan. Pero hindi niya ginawa. Kasi kapag ginawa niya yon, anong mangyayari? Kung anong sinabi ng devil sa kanya, si devil ang nasunod, hindi ang Panginoon. Kaya ang sinabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang labi. Amen! So kapag tayo nagpapasting, kailangan natin ng Word of God
At dito natin inisubsob ang ating sarili sa pagbabasa at pananalangin abang tayo'y nagpapaliban ng pagkain. Sapagkat ang pagkain natin ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, kung hindi ganito ang mga ginawa ng nauna sa atin at ito ay tinuro sa kanila at ito'y epektibo, maging ang ating Panginoon sa New Testament, huwag niyo sabihin, in the Old Testament lang yon, Pastor. Ang ating Panginoon nasa New Testament dito nung siya nagkatawang tao. At dito, 100% tao ang nararamdaman niya. Hindi siya kumain, hindi uminom. Pero ang lahat ng ito ay nalampasan niya. Ang pagtukso pa nga sa kanya. Di ba magpatiulog ka? May mga hanghel na sasalo sa'yo, nasusulat. Sabi ng Dewa. Alam niyo, ang devil, sipi niya ang buong Biblia. Kaya kapag hindi mo pinangawakan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, babaligtarin ka ng demonyo. Kasi nga, siya mismo alam niya ang buong laman nito. Ikaw, kahit dalawa lang ang laman nito, pag ito ay inilagay mo sa pamumuhay mo at pinangawakan mo, ang demonyo walang laban kahit alam niya ang lahat ng ito. Bakit? Kasi ang inihingi ng Panginoon sa atin, yung pagsunod at ipamuhay ang kanyang salita na makatotoanan sa ating buhay. Kapag nagawa ho natin yun, tiyak tayo ay magtatagumpay. Amen. Kaya nga, dapat aralin natin ang fasting. Matagal na panahon na walang nagpa-fasting. Maaaring yung mga prayer intercessor natin, mayroong nagpa-fasting. Pero siguro kung sa mga miyembro, kasama na kaming mga pastor, huwag naming iwalay ang aming sarili. Baka iilan lang ang nagpa-fasting. Pero kapag tayo'y sabay-sabay na nag-fasting, tiyak ang apoy at kapangyarihan ng Diyos ay bababa sa ating kalagitnaan. Anuman ang ating ilingin at anuman ang ating ideklara, ito'y mangyayari sapagkat yon ay apoy at kapangyarihan ng Diyos ang bababa sa atin. Tandaan po natin, napaka-importante nito. Kaya dito, ang nangyari, si Esther, pagkatapos nilang mag-fasting, si Esther at si Mordecai ay lumakas ang loob. At ito pang nangyari. Bumaligtad pa ang pangyayari dito sa ginawa ni Haman. Sapagkat noong panahon na si Mordecai ay nasa tabi ng bulwagan ng palasyo sa labas, may narinig siyang dalawang yunok. Ang dalawang yunok na to ay tangkang patayin ng hari. Si Xerxes, sabi nila, papatayin natin ang haring yan kasi galit na galit ako sa kanila. Papalakad siya dahil siya tumatambay sa labas, narinig niya yon. Pagkarinig na noon, ang sabi niya, pinarating niya kay Esther. Ayan ang kwento. Sige. Esther and had an unfailing faith in God because Queen Esther risked herself to save her people. Dito, nakikita natin. Anong ginawa ni Esther pagkatapos niyang nagayuno? Inilagay na niya ang kanyang sarili doon sa mapanganib na sitwasyon. Esther said to Mordecai that after 3 days of fasting, she will go to the king and said, if I perish, I perish. Kung mamamatay ako, basta't pupunta ako pagkatapos ng fasting. So, mayroon na siya, naka-empowered na siya sa banal na Espiritu ng Diyos at mayroon na siyang tapang. Kaya ang ginawa niya rito, in Esther chapter 5 verse 1:8, on the third day of Esther put on the royal robes and stood in the inner court of palace. So, dito, tumayo na siya sa harapan ng hari at ang scepter niya ay kanyang itinuro sa kanya. Yes, of course, si Esther nakita niyang itinuro ang scepter, pumunta siya sa hari at inaplus niya ang scepter. Anong sabi niya? Anong gusto mo, aking reyna? Ibig sabihin, hindi man siya pinatawag, subalit nung makita ng hari si Esther, nagkaroon siya ng favor sa pamamagitan ng fasting and prayer. Amen. Nagkaroon siya ng favor. Ngayon, siya'y nakalapit sa hari. And sabi nga dito sa ating kwento, in front of the king hall, the king was sitting on the royal throne in the hall, facing the entrance. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out of her gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Then the king asked, What is it, Queen Esther? What is your request? Even half of the kingdom I will give
venue, sabi niya. Anong sinabi ng hari? Dahil na-please siya, ano ba ito? Aking Reyna Esther. Alika, sabi niya. Ano pang iniiling mo? Sabihin mo ang iniiling mo. Kahit kalahati ng aking kaharian, ibibigay ko sa iyo. So, favored. Nagkaroon ng favored. Kung titingnan mo dito, linagay niya ang kanyang sarili sa risk na siya ay mamamatay. Pero anong nangyari? Favored ang natamo niya sapagkat siya ay galing sa fasting. At hindi na siya natakot, walang pagkaduwag sapagkat alam niya siya ay isasalba ng Diyos. Kaya dito, ituloy pa rin natin. In verse 4, if I please the king, replied Esther, let king together with Haman come to a banquet I have prepared for him. Bring Haman at once. The king said, so that may do what Esther asked. So the king Haman and went to the banquet Esther had prepared. And as they were drinking wine, the king again asked Esther, now what is your petition? I will be given you, and what is your request? Even up of my kingdom, it will be granted. Esther replied. Pangalawang beses na nang sinabi ng hari yan, ano ba talaga ito? Kahit kalahati ng aking kapag iniling mo, ibibigay ko. Esther replied, my petition and my request is this. If the king regards me with favor and please the king to grant my petition and fulfill my request, let king and Haman come tomorrow to be banquet. I will prepare from them. Then I will answer the king's question. Sabi nga. Ibig sabihin, anong sinabi dito ni Esther? Sige po, kung kayo'y nalulugod, mahal na hari, meron akong paghahanda bukas. Tawagin mo ang iyong kanang kamay na si Haman. At tayo ay magkakasalo-salo. O siyempre, si Haman naman na gahaman, alam niya, ipagmamalaki niya ito. Bakit hindi niya ipagmamalaki? Isipin mo, makakasalo mong kakain ng reyna, makakasalo mong kakain ng hari, at pagkatapos kayo lang tatlo sa banquet. So, ano ang ibig sabihin nito? Lalaki pa rin ang ulo nitong si Haman. So, pagkatapos nilang kumain, umuwi. Binalita niya sa kanyang asawa, alam mo, kumain kami, sabi niya. Kumain kami ng hari at saka ng reyna. At pagkatapos, ang sabi niya, kaya lang, sabi niya, hindi pa rin ako masaya. Bakit? Sabi ng kanyang asawa. Kasi si Mordecai, nakikita ko pang buhay. Alam mo bang sinabi ng kanyang asawa? Kung ganon, bukas sabi niya, kakain na naman kami, pinatatawag na naman ng hari, bukas mayroon na naman. Di, sabihin mo sa hari, patayin mo si Haman. Yan. Ay, patayin mo si Mordecai. Anong tinuro ng kanyang asawa? Itungi mo yan. Ibig sabihin, magpagawa ka ng isang pole, magpagawa ka ng isang 75 feet na parang matulis na isang poste. Pagkatapos, ituog mo doon si Mordecai. Ayan. At ang ginawa dito, tapusin pa rin natin? Para hindi kayo mabitin, no? O sige, tapusin pa rin natin. At dito, basahin natin ang kwento. So, ang nangyari pagkatapos nun, ang ginawa niya, na kung saan, na kinabukasan, magbalik na naman ditong si Haman. At kaya lang, nung gabing iyon, ito pa lang si Aring Xerxes, hindi siya makatulog. Dahil hindi makatulog, pinakuha niya yung talaan ng nangyari sa palasyo, yung mga nangyayari na itinatala kung ano ang nangyari sa kasaysayan. Nung panahon na si Mordecai ay nasabi kay Esther na papatayin ng hari, sabi niya, na kung saan, kasi po, hindi ko na pwedeng basahin lahat to kasi mahaba, sabi nga rito na sa chapter 3, verse 1 to 15, pagmamataas ni Haman yan, no? Pero dito, ang masamang balak ni Haman ay makikita niyo sa chapter 5, verse 9 to 14. At ang pangangalaga ng Diyos ay makita niyo yun sa laglag
Hindi pala pagka ano ni Aman sa kay Mordecai. So anong sabi niya? Pagkakataon niya sabihin ito. Pangalawa na nilang pagkikita. Kakain na naman, iinom. Pagkatapos, ganun din ang sinabi ng hari. Ano ba ang gusto mo, aking reyna? Bakit, sabi ko naman sa iyo, kahit na ang kalahati ng aking kaariyan, ibibigay ko sa iyo. Sabihin mo na kung ano ang gusto mo. Kung mamarapatin mo po, mahal na hari, mayroon akong kailingan. Sabi niya. Ano yon? Sabi niya, sabihin mo. Kasi po, sabi niya, kung sana kami lang ay sinanla at binili para maging halipin ng mga kalai ko, walang problema sa akin. Kaya lang po, ipapatay kaming lahat at uubusin kami. Ayan, uubusin kami, sabi niya. At sa panahong yon, ibig sabihin, sino ba ang may gawa niyan, sabi niya, at sino ang mananakit sa inyo? At alam niyo po, noong pangatlong pag-iinuman nila, sinabi na nagsumbong na ang reyna sa kanya, sabi niya, si Aman po, na aming kaaway. Nagalit ang hari. Ngayon, itong si Mordecai, na sinabi niyang mamagitan si Reyna Esther sa kanila, kaya namagitan naman. At sinabi nga niya na nakita niya kung papaano at gaano katotoo ang nangyari noon na sa sinumbong ni Mordecai sa Reyna na totoong papatayin ang hari ng dalawang yunok, kaya ito ay pinasiyasat niya at ito ay totoo at pinapatay niya. Pero wala pang ibinigay na gantimpala ang hari kay Mordecai. Kaya ang sabi nga niya, sandali, nabasa ko rito, sabi niya, si Mordecai pala nagligtas ng aking buhay. Meron na bang nakuwang yung baga sa atin ay mga pabor? Meron na bang nabigay na pabor kay Mordecai? Wala pa po, sabi ng umaalalay sa hari. Kung gano'n, sabi niya, bakit maingay sa bulwagan? Ay, si Aman po. Anong ginagawa ni Aman doon? Gabi, sabi niya. Nagpapagawa po ng tulos na kung saan 75 feet nasa labas. Palapitin mo nga siya rito, sabi niya. Lumapit naman itong si Aman. Akala ni Aman niya na siyempre kanang kamay ng hari. Paglapit niya, sabi niya, Haman, sabi niya, ano bang dapat nating gawin sa isang tao na nagbigay ng pabor sa palasyo? Inisip niya, siya yun. Ganito po, basahin natin. Ganito po ang gagawin natin, sabi niya. So dito makikita natin kung ano ang gagawin nila sa isang tao na kung saan na ito ay may ginawang kabutihan sa hari. Sa verse 6 po ng Esther 6, chapter 6, nang gabing iyon, hindi makatulog si Aring Xerxes at pinukuha niya ang aklat ng mahalagang pangyayari sa kaharian na pinababasa habang siya ay nakikinig. Nabasa sa bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai na sa masamang balak ng mga yunukong sina Bigtan at Teres. Ayan. Na patayin ang haring Xerxes. Dahil dito, tinanong ng hari, anong gantimpala ang pararangal sa ginawa niya kay Mordecai? Dahil sa kabutihan ginawa niya sa akin. Sumagot ang mga tagapaglingkod, wala po. O ngayon, nagtanong ang hari, sino ba ang nasa bulwagan? Samantalang noon ay papasok sa bulwagan si Aman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai na pinagawa niyang bitayan, sinabi ng tagapaglingkod sa hari, si Aman po. Sinabi ng hari, palapitin ninyo siya rito. Ayan. Sa verse 6, babasahin natin, gumaganda ang Gumaganda ang ating, sa verse 6, lumapit naman si Aman at itinanong sa kanya ng hari, anong dapat nating gawin sa sinumang ibig parangalan ng hari? Ayan. So nakita natin, nagtanong ang hari, anong gawan tamo? Para sa ganoon, and then, akala ni Aman ay siya ang tinutukoy ng hari. In verse 7, kaya sinabi niya, ganito po, ipakuha ninyong damit ng inyong isuot ang kanyang kabayong inyong sinasakyan nang kayo'y koronahan bilang hari.
Ibig sabihin, kung anong ginawa sa hari, gusto niya mangyari yun. O siyempre, inano na niya. Ibig sabihin, yung pinabongga na niya. Kasi alam niya siya eh. Akala niya siya tinutukoy. Pinabongga na niya kung anong ginawa sa hari. Isipin mo, kung anong ginawa sa pagkorona sa hari, gusto niya ganun din ang gawin. Ang sabi pa nga niya, kaya sinabi niya, ganito po, ipakuha ninyo ang damit na inyong isuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronaan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot ang parangalan pagkatapos sisakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang sinisigaw ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Verse 10, sinabi ng hari kay Haman, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo, lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai. Anong nangyari? Akala niya sa kanya Mordecai. Sabi niya, gawin mo kay Mordecai. Ang udyong, siyempre dinugtungan pa ng Haring Xerxes. Baka maraming Mordecai na pangalan doon. At hindi si Mordecai na udyong kukunin niya, di ba? Kaya sabi niya, ang udyong, sabi niya, ang udyong tambay. Yung tambay ang udyo, dito, pinakalinaw ng ating, ng hari sa kanya. Sabi niya, sinabi naman ni Haring Haman, ay Haring Haman, sabi niya, kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo, gawin mo kay Mordecai, ang udyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo. So, iyang yay Mordecai, itang sinabi na, itang mga karakap kareng makamate kang hari. So dito, ano pang nangyari pagkatapos sa 11? Kinuha nga ni Haman ng damit ng kabayo ng hari. Binisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang sinisigaw niyang, ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari. Ito ang ginagawa sa pinaparangalan ng hari. Siya pa mismo ang sumisigaw. Isipin mo yun. Kasi nga, akala niya siya yan. Sabi nga ni Pastor Manny, natawa kami kagabi. Maaaring ganito yung ano ni Mordecai. Oops, pasuot mong mahigi. Oo, mas dahan-dahan ka. Maaaring gano'n ang ginagawa raw ni Mordecai na nung pinasusuot ni Haman. Isipin mo na ang nangyari yun. Pagkatapos, ituloy pa ba natin? Sige, ituloy pa natin. Konti na lang, no? Itutuloy natin. So, dito sa verse 12, pagkatapos nito, sabi nga, nagbalik si Mordecai sa mga pintuan ng palasyo, nagmadali namang umuwi si Haman, at pagdating sa bahay ay nanangis. Ayan, nanangis. At naglukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Ang nangyari, isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres. So, dati ang babae sinabing, papatay mo si Mordecai, sabi ni Zeres, no? Ngayon, ang sabi niya, si Zeres, at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ang kanyang asawa, kung udyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng inyong panghihina, hindi mo siya madadaig kung ikaw pa ang dadaigan niya. Binaligtad niya, nagbalimbing niya. So, ibig sabihin, natatakot sila sa mga udyo, sa kasaysayan ng udyo, ang pabor ng Diyos ay nasa udyo hanggang sa panahon na yon. Kaya sinabi ni Zeres sa kanya. Amen! Sa nakatalang kasaysayan, sa mga lahat ng mga leader, ng mga mananampalataya, hindi natatalo ang mga udyo. Kaya ang sinabi ni Zeres, ay kung udyo ka, hindi ka talaga uubra. Hindi mo siya madadaig. Ikaw ang dadaigan niya. So, kwento no. Tuloy pa natin. Kasi kasarapan ng kwento. Dito, sa Esther chapter 7, sabi ko nga sa inyo, chapter 10 to, pero chapter 7 na tayo. 7:42 pa lang naman. Mayroon pa tayong oras. Thank you Lord. Hindi na kami mag-overtime. Hallelujah. Si Haring Zeres at si Haman ay dumalo sa ikalawang andaan ni Reyna Esther. Ito ang piging, di ba? Binitin ni Esther si Haring Zeres Bukas po, dadalo pa kayo uli ni Haman, sabi niya. Sabi nga habang sila'y nagiinuman, itinanong ng hari, Reyna Esther, ano ba ang inihiling mo? Sabihin mo na at ibibigay ko sa'yo. Sabi ko naman kahit kalahati ng aking kaarian. Sabi ng hari. Ngayon sumagot si Reyna Esther, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari,
Nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay iyong iligtas. Sapagkat kami po ay pinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lang po ako. At hindi po na ako gagambala, hindi ko na po kayo gagambalain. Buri sabihin, hindi na kaistorbuan, mahal na hari. Subalit, kami po ay nililipol na. So dito, at itinanong ng hari, anong sabi ng tanong ng hari sa chapter 7 verse 5? Sinong may pakana ng mga bagay na ito? Ayan. Sumagot si Esther, ang aming kaaway na taga-usig, ang masamang si Aman. So, pagkatapos na pinarada si Mordecai, at siya ay pinarangalan, at pagkatapos ay nilibot sa buong 127 na lungsod, at pagkatapos ang nangyari ngayon, hindi pa naman naalisan ng power si Aman eh. Naginuman pa sila eh. Di ba? Siya ay sumama pa rin sa piging. Pero dito, noong sa arap-arapan sa ikatlong piging, nagsumbong na si Reyna Esther. Ang tinanong na nga rin, sino bang may pakana ng mga bagay nito? Sumagot si Esther, ang aming kaaway at taga-usig, ang masamang si Aman. At si Aman ay nangatog sa takot sa harap ng hari ng Reyna. Kumalan siya. Maaaring nangatog eh. Kasi kung hindi ko ipakapakita sa inyo yung nangatog, hindi nyo alam yung nangatog eh. Nangatog ang sabi niya rito, nangatog sa takot sa harap ng Reyna. Galit na tumindig ang hari at nagpunta sa ardin ng palasyo, naiwan si Aman at nagmakaawa kay Reyna sapagkat natiyak niyang siya ay parurusaan ng hari. Alam niyo po, sa English ang ganda eh, napalundag ang hari ay napalundag sa verse 7, di ba? Siya ay napalundag at pumunta sa labas ng palasyo. At nagbuni-muni, siguro sa galit niya, ano ba naman itong si Aman na siyang pinagkatiwalaan ko pagkatapos ganito ang gagawin niya. Talagang hindi ko ito maatim sa dami ng panahon nakasama ko siya, pinagkatiwala ko siyang lahat. Pero ngayon, bakit ganito ang kanyang ginawa? At maaaring sabihin ng hari, na kung saan, hindi nyo pa ba nakita yung kwento? Bakit ang sabi ng hari? Sino ba ito? Di ba gumawa ng sulat si Aman, napapatayin ng mga Udyo at may nakatakdang araw? Pero ang totoo po nito, sabi ko nga sa inyo, kapag may pinagkatiwalaan ng hari noong panahon na yon, hindi niya kagad binabasa kung ano ang ginawa ng pinagkatiwalaan. Kaya hindi niya alam eh. Nagtanong, sino? Kung alam niya yon, alam na niya. Pero sino, sabi niya? O ngayon, si Aman po, sabi niya. Nakatatak ng singsing yon. Utos ng ari, hindi na mababali. Iintay nila yung December para patayin ng mga Udyo. Anong mangyayari? Hindi pa kanselado yon. Kasi hindi pa kanselado. Kasi nga, utos ng ari, hindi pwedeng makancel hanggat hindi dumating sa panahon. Kaya lang, itong pabor na nakuha ng mga Udyo ay ganito. Kaya dito, makikita natin, anong sabi, sumagot ang, itinanong ng ari, pagkatapos sumagot ang Reyna, no? At tinuro si Aman. Sa verse 8 ng chapter 7, nang magbalik ang hari, nakita ninyang nakataba si Aman sa harap ng Reyna na nooy nakahiga. Siguro, sa takot nitong si Aman, pinuntaan niya sa kwarto itong si Reyna, nagmamakahawa. Kasi nakadapa eh. Ang sabi niya, nakita niyang nakadapa si Aman sa harap ng Reyna na nooy nakahiga. Dahil dito'y pagalit na sinabi ng hari, pababalakan pa niya ng masama ang Reyna at sa loob naman ng aking pamamahay. Sipin mo, pagpasok niya uli, buri na patang i-rapin ka na akong Reyna. Ano? So, sa galit ng hari, hindi na nag-isip, nadagdagan pang galit niya. Ibig sabihin, pagkarinig ng kanyang mga bodyguard. Yan. Anong ginawa ng mga bodyguard? Yung supot na itim, isinaklot sa ulo ni Aman. Ayan. Dito, makikita natin. Ang sabi nga dito, doon siya, sabi nga dito, ni Mordecai, sabi nga, hindi pa alos matapos ang salita ng hari, sa verse 8 pa ito, continuation, hindi pa matapos ang salita ng hari, tinakpan na ang mga lingkod ng hari ang mukha ni Aman. So, dininanda na yung supot na matuling. At pagkatapos, sinabi ni
Arbona, isa sa mga yunoko ng hari, yung pong mga umaalalay sa kanya, nagpagawa na po si Aman ng isang bitayin para kay Mordecai. Di ba, maingay siya nung gabing yon. Nagpagawa siya ng Paul na pampatay kay Mordecai. Pagkatapos sabi niya, na nagligtas sa buhay ninyo. So ito ay nagpapatotoo yung yunuko na kung saan na. Pagkatapos, mahal na hari, ang taas po ng bitayan ay 22 kalaating metro, 75 feet, at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Kebit niya pumukit, ang balela yan tilos sa tilos. Ngayon, anong ginawa ng hari? Sabi ng hari, sa verse 10, finally, doon siya bibitayin, utos ng hari, binitay nga si Aman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai pagkatapos napawi ang galit ng hari. Hallelujah! Sino ang natungi ngayon? Sino ang nagpagawa ng pantungi? Si Aman. Ngayon, sino ang natungi? Si Aman mismo. Sapagkat ang Diyos, binigyan niya ng pabor ang mga Hudyo na kung saan sila ay sumamba sa totoong Diyos at hindi yumukod kay Aman. Kaya kayo, huwag kayong sasamba ng Diyos-Diyosan. Para sa ganoon, masiyaan din ang ating Diyos. Amen. Kaya ang nangyari, siya ay namatay. Hindi lang ho yun. Yung kahilingan pa ng reyna ay pinagbigyan pa ng Aring Xerxes. Sa Kabanata 8, iniling ni Esther na hari na baligtarin ang utos. In chapter 8, sundutan niya po. In chapter 8, sabi niya, iniling ni Esther sa hari na baligtarin ang utos na pinadala sa buong imperyo ng Persia tungkol sa paglipol sa lahat ng mga Hudyo at ito'y ipinagkalob sa kanya. Ibinigay pa nga ng hari ang lahat ng ari-arian ni Aman. Ang panganib na sinuong ni Esther ay hindi napunta sa wala, kundi naligtas ang lahat ng mga Hudyo at siya ay binigyan ng gantimpala kasama ng dakilang promosyon ni Mordecai. Woo! Napakagandang kwento. Amen! Basahin ninyo pag uwi ninyo. Parang teleserye. At makita ninyo kung ano ang ginawa ng Diyos kay Mordecai. In chapter 9, verse 3 and 4. Dito na tayo sa chapter 9. Sabi nga, and all the nobles of province, the highest officers and the governors and the royal official helped the Jew for fear Mordecai, for Mordecai had been promoted in the king's palace, and his fame is spread throughout all the provinces of became more and more powerful. In Esther chapter 10, verse 3, Mordecai the Jew became the prime minister with authority next to that of King Xerxes himself. He was very great among the Jews who held him in a high esteem because they continued to work for the good of his people and to speak up to the welfare of all their descendants. Ang sabi nga, bumaligtad ang labanan. Ngayon, si Mordecai ang kanang kamay ng Haring Xerxes at siya ang gumagawa ngayon ng sulat. At may iling pa ang arena na kung saan ginawa ni Mordecai pagkatapos tinatakan niya sa singsing ng hari. Kaya ang nangyari, lahat kung ito ay inyo pong i-continue lahat ng babasahin, mayroon pang magandang nangyari dito. Lahat ng kalaban ng mga Hudyo, kapag nabalitaan ka, nagalit ka sa mga Hudyo, papatayin ka ng mga Hudyo, hindi kumukontra ang buong Persya. Hallelujah! At kapag mayroong nagbabanta sa mga Hudyo, halimbawa Hudyo ako, may banta ka sa akin, pupuntahin kita, pupugutan kita ng ulo, kahit walang sabi-sabi. Walang kumukontra sa Persya, sapagkat si Mordecai ang prime minister na pinalit kay Aman at ang singsing na awak niya kagaya ni Joseph, the Joseph the dreamer, na kung papaano siya rin ang nangasiwa sa Persya. Hallelujah! Ito po ang ating matatamo sa ating mga buhay. At tandahan po natin, kung si Haring Xerxes, ibibigay niya ang kalahati ng kanyang kaharian, meron tayong hari na nagbigay sa atin hindi lang kalahating kaharian. He is the King of Kings.
is Jesus, the Lord of the Lords. Ibinigay niya ang whole kingdom of heaven para sa iyo, kapatid. Hindi lang kalahati, kundi ibinigay niya ang buong kaariyan. Kaya kapatid, higit tayong mapalad sa mga binasa natin sapagkat tayo man ay binigyan ng kingdom ng Panginoon. Ang buong kanyang kaharian ay ipinagkaloob niya sa atin. Amen? Anong sabi ng salita? Kung kayong mga ama na masasama, kaya niyong ibigay ang mas mabuti sa inyong mga anak. Ako pa na inyong amang nasa langit, na igit na mas mabuti ang ibibigay ko. At totoo yun, sapagkat ang buong kingdom ng Diyos ay ibinigay niya sa kanyang mga anak. Amen. Kaya kapatid, basahin po natin ang kwentong ito. Pag uwi ninyo, ito ang unfailing faith ni Esther, na kung saan niris niya ang kanyang buhay sapagkat alam niya ang Diyos ang kasama niya at hindi pababayaan. So, Esther received a tremendous award and risking life for others. How many more blessings can we receive in the giving of our lives of our Lord Jesus Christ? Ilan bang blessing ang gusto mo? Mark 8:35. For who wants to save their lives will be lose it. But whoever lose their life for me and for the other gospel will save it. So God's orchestrated everything in His book, even since the enemy has planned to annihilate the Jews of the Messiah will be not born. For such time as this, God made Esther to be the queen of Persia to serve His purpose. Bakit? Hindi pinayagan ng Diyos, mulat-mula in the book of Genesis, gusto ng kaaway na si Satanas, hindi maisilang sa pagkakatawang tao ang ating Panginoong Yesus na siyang tutubos sa atin. At hindi pinayagan ng Diyos na malipol ang mga Udyo sa pamamagitan nito sapagkat hindi darating ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon kung lahat ng Udyo ay mawawala. And at the same time, kung babasahin niyo ang kwento, mayroon silang pinagse-celebrate ang mga Jewish hanggang sa panahong ito. Alam niyo po ba kung anong pangalan nun? Purim. Purim ang tawag dyan. Ang Purim na yon ay sineselebrate ng mga Udyo sa tuwing darating ang 12 o Adar na sinasabi doon sa kanilang kalendaryo. Kaya hanggang ngayon, buhay pa rin sa kanila ang Purim. Kaya kapatid, di ko alam kung anong sitwasyon mo. At di ko rin alam kung ano ang iyong personal na problema o mga bagay na hinarap. Subalit tandaan mo, kung si Queen Esther ay pinagpala ng Diyos, gawin natin o isa puso at isa buhay ang bawat turo sa atin sa gabing ito. Na kung saan, you are in your situation now because God is purpose for you such as a time as this. Sa ganitong panahon at ganitong pagkakataon o sa ganyan yung kalagayan, mayroong gustong ipagawa ang Diyos. Amen. At tandahan natin, ang failing faith is to trust and obey God in whatever situation you may be. Tandahan po natin, basahin lang po natin sa pangwakas ang idadagdag ko lang po ang isang talata na kung saan ito ay makikita natin sa Ephesians chapter 12 verse 12 to 14, please. Pakilagay lang yung Ephesians chapter 12, verse 12 to 14. At ito ho ang sabi, babasahin natin. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ito ho ang kalaban natin sa ngayon. Subalit, anuman ang ating kalaban, kaya ho nating mapagtagumpayan niya, kapatid. Sapagkat tunay nga, kasama natin ang Diyos at ang Diyos ay hindi nagbabago. At sa sitwasyon mo, mayroon ding gustong ipagawa ang Panginoon in Philippians chapter 2, verse 12 to 14 din. Last, anong sabi ng Philippians? Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in
absence. Continue to work of your salvation with fear and trembling. Amen. Kaya nga, gawin nun natin ito sapagkat tayo ay mayroong pananampalataya na hindi matinag kung kapag ito ay pinakita ng bawat isa. Kaya sa aral natin, sa ating pinaral, tayo po'y mag-review na at ito ay tapos na. The unfailing faith of Queen Esther. Ang sabi nga, Esther had an unfailing faith in God because Queen Esther submit herself to a godly person. Queen Esther empowered herself through a fasting. Queen Esther risked her life to save her people. Amen. Upang mangyari ang isinasaad o gustong mangyari ng Diyos sa pamamagitan ni Queen Esther. Tandahan po natin, Galatians 4:4, the fullness of time. Ito ay mangyayari kapag ikaw ay hindi sumuway sa Diyos at ang lahat ay iyong ginawa. Kaya nga po, sa gabing ito, tayo po ay tatanggap ng banal na punan upang alalahanin natin ang ginawa ng ating Panginoon sa bawat buhay na meron tayo ngayon at kung ano ang kanyang tinapos sa krus ng Kalbaryo na ibinigay niya ang kabuuan ng kanyang kingdom sa bawat isa. Sige po,